Isang mapagpalang araw po sa ating mga katiits mula diyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga katiits sa nating sa ibang panig ng mundo. Okay, happy treasure mga katiits. Ganit bago po ko umpisahan po ang aking topic ngayon mga katiits at happy viewing mga katiit sa ating mga katiit dyan sa Merin Zamboanga, Del Sur, Del Norte, and Surigao del Norte at Surigao del Sur. Marami tayong mga katiit dyan na nakasubaybay po sa ating YouTube channel. Thank you for watching mga katiits. Ito po mga katiits ay aking ito po ay galing po sa isa po nating katiis na pinapadala pa itong picture nito upang i-decode po, nagpapatulong po pagdecode kung possible po yung kanyang items na located mga katiis. So, ate pong tulungan po mga katiits. Comments lang po kayo sa comment section sa baba. Kung ano pa yung ating pwedeng may tulong po sa ating katiits na nagpadala po ng picture na isang marker, stone marker na sa kanilang lugar at medyo may kaligayahan ng markers na ito, stone marker, at maganda pong markers na ito mga katiits. So, itong mga katiits ay ang ganda ng markers nito dahil ay isang flat ano siya na ito'y ang kanya pong mayroon siyang letter Y, meaning ito po yung letter Y mga katiits ay ito po ay science po ito na going to river. So, ilog kasi ito mga katiits ang letter Y. So, represent ng isang river o ilog. So, possible po na yung item nito ay doon malapit sa ilog mga katiits. So, yan po mga katiits. So, yun yung aking napansin dito. Yung letter Y na ang pabaliktad at yung kanyang direction ay pointing east mga katiits. So, maganda pong markers nito mga katiits. At ang items ng mga katiits ay malapit ito sa ilog mga katiits. Dahil nga ang kanyang nakaturong naka-engrave po na letter Y ay nagrepresent po nga yan ng ilog o river mga katiits. So, yan po yung ating pansinin na kapag may mga ganitong klaseng guhit o mga naka-engrave sa mga stone marker mga katiits ay yan po dyan sa ilog po yan, sa river po yung tinutukoy niyan. Mayroon pong pangalawa po mga katiits, mayroon siyang dot dito or butas na mukhang parang letter D. Represent po yan mga katiits sa isang item mga katiits. So mayroon po yung item dyan na malapit sa ilog. I-check nyo ng maigi katiits at ang item nito mga katiits ay dyan lang po sa may river mga katiits. Kung saan po ito naka-locate itong stone marker at ito'y nagpahayag po na nasa ilog po ang item mga katiits. So, ito yung mga katiits, bukod dito mga katiits ay pwede po nating
i-check po yung paligid nito mga ka-TH. Kung mayroon kayong detector, pwede nyo i-detect yan, yung buong markers to na ito. Or pwede nyo i-scan. Kung mayroon kayong dalang scanner or locator, so maganda mga ka-TH kasi nga, ang locator mga ka-TH ay pwede siyang mag-locate po ng mahabang distansya mga ka-TH. Yun lang yung kaibahan sa scanner locator kaysa metal detector. So, ang kapasidad po ng metal detector ay ano lang talaga mga ka-TH, 1 to hanggang 3 meters lang po talaga ang kanyang kapasidad. Deeply, yung lalim na kanyang maabot mga ka-TH. Kaibahan po sa locator o scanner locator, kaya niya kasing mag-detect ng fumes yan, at kaya niyang mag-detect ng mahabang distansya, or 10 to o 8 to 10 meters kaya po. So yun po mga ka-TH, itong katawan na aking binibilugan ngayon mga ka-TH, pwede niyong i-scan yan or i-detect ng scanner o locator mga ka-TH. Baka ito'y sabi nga nila, ang Japanese kasi mahilig sa mga diver tactics na yan. So mga maglalagay sila ng pulse engraved pointers, mga direction na arrowing, ay hindi pala. Yung pala yung items na yan ay nandyan lang pala mismo sa kanilang stone marker mga ka-TH. Kaya nga mga ka-TH, lamang na lamang talaga mga ka-TH pag mayroon kang treasure, hunting equipment like detector and a scanner locator mga ka-TH. So, isuyorin yung mga ka-TH muna yung katawan, yung mismong buong baka mayroon niyang o baka nandyan lang sa under the rock o sa ilalim lang po yan ng stone marker mga ka-TH. So, una-una po yung assessment mga ka-TH. I-try nyo rin po mga ka-TH yung gamitan nyo, pwede nyo gamitan yan ng compass mga ka-TH. Kung meron kayong dalang compass, i-try kasi. Ang mga Japanese kasi mga ka-TH ay nung kapahunan ay compass din po yung ginagamit nila pangsukat o kung saan nilang pwede yung ilagay yung mga items nila. Okay, gagawin po natin ng 4 na anggulo from east, north, south, and west mga ka-TH. So, pwede nyo gamitan ng compass to mga ka-TH, pointing kahit pwede kayo saan mag-umpisa. Halimbawa yung ito kasi kanyang markers ay nakapahalang yung kanyang letter Y na ito'y tutukoy na sa may bandang ilog po. So, sa tabing ilog, ang possible items po niyan mga ka-TH. So, ito po yung mga ka-TH ay i-check nyo ng maigi mga ka-TH ng 4 na anggulo from pointing east, pointing north, pointing south, and pointing west mga ka-TH. So, pwede nyong i-check ng metal detector or locator scanner yung 4 na anggulo. Unahin nyo po yung east, bandang east, then yung bandang north, then sa south area, then sa west area. Okay, meron akong napansin dito nga isang arrowhead na naka-pinpoint po siya ng in between south and west mga ka-TH. So, i-check nyo mga ka-TH yan. Pwede nyo i-detect yan from 1 to 2 meters or yung tatlong nabanggit kong sukat, i-check nyo po ng metal detector or scanner locator mga ka-TH. Ito kasi meron siyang naka-arrowhead ng napalagitnaan po ng south
and west mga ka-TH. So ito po ay napakagandang markers na po ito. Mukhang positive ang item ito sa kanyang paligid mga ka-TH. So ito po yung isa pa aking napapansin dito ay yung kanyang pagka locate, yung location ng kanyang markers ay ito ay posibleng sobra kasing itong pinadala ng katis po natin ay hindi ganong halos yung buong marker lang ang so hindi natin malaman kung saan banda yung ilog dito, saan malapit. Kung may mga ilog ito o malapit na ilog, dahil yung kanyang engraved signs ay malapit sa ilog ka-TH. So, pwede yung gawin na lang mga ka-TH. Ito po mga ka-TH, kung halimbawa wala kayong metal detector, ang gawin nyo na lang, okay, pwede nyo mag-test dig kayo ng 1 meter to 2 meters dyan sa pointing east. Then, sundan nyo ng pag-testig sa bandang west, 1 to 2 meters din ang distansya mula dun sa kanyang markers. Then, yung north, 1 to 2 meters din mga ka-TH, pwede nyo itestig yan going north. And yung kanyang opposite mga ka-TH sa bandang south, itestig nyo rin mga ka-TH. 1 to 2 meters din ang distansya mula sa kanyang stone marker ka-TH. Yo, sa mga wala pong gamit po, so yun talaga ang gagawin natin, kundi mag-testig sa kanyang paikot. Ito mga ka-TH kasi kung di gaanong kalakihan ito sa akin lamang kung ang markers na hindi ganong kalakihan, so halimbawa pwedeng mga ilang 1 meter by 1 meter, ang items yan mga ka-TH ay nandyan lang sa kanyang paligid mga ka-TH. Since mayroong itong naka-letter Y nga mga ka-TH na representing, nagtutukoy po ito ng ilog mga ka-TH. So, kung itong markers nito at malapit sa ilog, hanapin nyo po itong posibleng mayroong itong coordinated markers mga ka-TH. Okay mga ka-TH, sana ako ay nakapagbigay ng linaw. Thank you so much for watching. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, sana naman please subscribe and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Muli, maraming salamat po. God bless us always, ka-TH.